Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Will sa nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para update ka sa ating mga video. BP Sara, hahadlangan tumakbo sa 2028 election. At mga NPA, mga kaliwang grupo, komunista, bunyag na bunyag. Umano'y bagman ni BP Sara may hawak na ebidensya. Totoo kaya? Committee on Public Information and Mass Media live. Kani-kanina lang ho at hanggang ngayon hanggang sa kasulukuyan meron ho silang live investigation o usapin. Dizon umaasa na ipapaliwanag sa BICAM ang hiling ng ahensya ng pagbalik ng pondo. Diyos mio, Marimar. At mamaya-maya, mayroong mga video dito na ibang klase ho talaga ang datingan. Huling-huli kung sino ho yung mga nag-donate ng malalaking milyong-milyong halaga para sa kampanya ni Bongit. Yung kasalukuyang Pangulo ngayon. Pangulo no? Talaga naman sino ba mawiwindang? Di mawiwindang Pangulo, hindi Pangulo Pangulo. Dahil gumulo ng gumulo dahil sa nakawan at mga kontrobersyal patungkol sa mga insertion, flood control issue, bilyon-bilyon pera sa maleta at yung desisyon na mawiwindang ka talaga. Pag-usapan natin to at mamaya bibigyan natin ng reaksyon. Pasok. Gagamitin nila ang resulta ng investigasyon ng ombudsman at sasabihin nila, ito, mas mabigat ito dahil finding na ito ng ombudsman. Diba? So, yan ang nakikita ko. Kaya inuna nila ngayon na i-file doon sa ombudsman para yun ang gagamitin nila for the impeachment to give it a semblance na ito'y makatotohanan, ito ay mabigat, at ito ay dapat ikonsidera ng impeachment court na rason para nga mapatalsik itong si BP Sara Duterte at not just mapatalsik, to bar her from running from any public office including the presidency in 2028, MJ. Isa na doon. Ito talaga ay isang concerted effort para atakihin at i-demolish nga si VP Sara Duterte to lessen or in fact remove her in the running for the 2028 elections. Nakakita nyo na. Yan ang napatunay na talagang yan ay itangka nila dito kay BP Sara. Wala silang ibang iniisip. Itong mga makabayan, bayan-bayan, MP, kung ano-ano, marami. Kaya naitanong na isang magaling na senador na congressman noon, na ito bang si CPA, PNPA ay konektado ba sa mga kaliwang grupo? Sino ang tinanong niya dyan? Tinanong niya dyan ng isang, siyempre, alam niyo naman kung sino itong babae rin na ito na abogado, abogado siya, Pero, hindi natin alam kung ano talaga ang papel nito Kasi tagapagtanggol ito ng mga kabataan na nagsisigaw sa Mendiola at kung saan-saan pa. Sino ba yan? Asa na ba yun? Gusto ko malaman nyo kung sino ito Meron bang nakakilala dito sa babae na ito? Question. One of the things that has always been debated on a conceptual level, maging sa nagkakaroon ng awayan sa Kongreso sinasabi nila parati, yung kabataan party list is connected to the New People's Army, diba? To the CPP-NPA. So, I just wanted to ask, are you against yung armed struggle or do you reject that as part of yung pakikipaparaan ng pagbabago sa lipunan? Pero sa atin, we recognize that existence. That's something na absent sa discussions na as if this is something na kailangang i-sweep under the rug. No, there is a reason why that exists. Okay. Dahil may mga The reason roots, why armed struggle exists. Okay. Dahil may mga issues na hindi pa nasasagot
kung paano pinapalakad ang lipunan. No, Okay. that's why hindi lang NPA, may MNLF, may MILF, although ang alam ko MNLF, May hindi na po. BIF, ano pa ngayon? Oo. Bangsamoro. So, kailangan pong seryosohin ng gobyerno yung pag-undertake and paggagawa ng condition for peace negotiations to occur. Pero ano po ang nakikita natin ditong pattern with this current administration ni President Marcos Jr. Yes. Siya po mismo yung naglalagay ng mga obstacles and ng balakid for any sort of peace negotiations to occur. No? Bakit kinakalampag nyo si BP Sara? Bakit hindi nyo kalampagin si Bongit? Ayun naman pala ang nakikita nyo naglalagay ng obstacle eh. Ang tanong dito, sang-ayon ka ba sa sinasabi ni dating Congressman ano pangalan ito? Mike Defensor, na kinukonekta o konektado ba ang CCPP-NPA sa inyo, sa NPA? Pakisagot lang, nagtatanong hulang ang taong bayan. Kasi gumugulo ng gumugulo, pag ang usapin, pinapatungkol nyo kay BP Sara, samantalang may problema kayo sa namumuno. At ang problemang ngayon, parang taliwa sa mga pinaglalaban ng mga kasama mo. Diba? Gusto niyong pabagsakin si BP Sara pero ang namumuno ang magnanakaw. Nagtatanong lang ho si Aling Ledesma. Pakisagot. Paano po mangyayari yon kung at every turn ay yung mga nagpapanawagan ng pagbabago sa lipunan ay blanket mga komunista I'm going to be red very flag, ganyan. straight with you. You Huwag na kasing appear, it sounds like magpaligoy. Masi kami, Gusto namin itanong yan sa'yo. Kung sa personal nga, sabi ni Aling Marie, gusto niya itanong kung NPA ka ba. Nagtatanong lang ho siya, NPA ka ba? Bakit nakikita ka na tagapagtanggol ng mga... you sound like you're condoning armed struggle because you said it's a reality. But the question of Sec Mike was, and very categorically, is Kabataan Party List connected with the New People's Army? Hindi po siya connected sa New People's Army. No, and Bakit ang ingay nyo? Hindi naman pala. Bakit gusto nyo pabagsakin si BP Sara? Bakit andun kayo sa Menjola tuwing merong mga kaganapan at meron kayong bandila na kulay pula? Hindi naman pala kayo nagtado. Magtigil na kayo sa pagpangangalampag. At pakiusap lang, wag nyong sasama si BP Sara sa mga kalampag nyo. Di ba? Wag nyong isasama. Kasi hindi ho sinabi ni Saldico na magnanakaw si BP Sara. Hindi rin sinabi ng COA na magnanakaw si BP Sara. At hindi sinabi ng Supreme Court na nagnakaw si BP Sara sa kaban ng bayan. Sinabi doon ni Saldico na dumurobo si Balulong at si Bongit ng milyon-bilyon, mali-malitang basura. Ang ibig sabihin ng basura ay pera. Hindi ka naman pala. Bakit ka nakikita na palaging nasa bayan-bayan. Tapos ngayon tatanggi nyo, yung mga kasama nito, tinatanggi na kayo. Baka sa susunod, wala na kayo, hindi na kayo kilala niyan. every time na gagawin yon ay we sort of raise the flag na baka red tagging yung nangyayari. Pero siguro I want to be clear. Yeah. Sige, go. Sa bahagi po ng armed struggle, kailangan po nating i-recognize that it exists. And sa bahagi ng personal opinion ko, kailangan nating i-recognize na bakit ba siya nandiyan and i-resolve yung roots ng Yung armed problema. conflict. Yes. Instead na Bakit i-recognize yung mga wala namang silbihan? Kung halimbawa meron kayong gusto ipaglaban, gayahin nyo yung ginawa ng mga kasama mo nung panahon ni Tatay Digong. Andun, harap-harapan, sinabi ni Tatay Digong, kalaban nyo ba ako? O kung kalaban nyo ako, di tama na yung pistok natin. Ganun lang kadali. Diba? Kung kalaban mo ang gobyerno ngayon, kalaban mo si Bongit. Hindi si BP Sara. Pero yung mga kasama mo, si BP Sara ang tinutulog sa kinasuhan ng plunder, kinasuhan ng malversation, kinasuhan ng anak ng grab. Ano ba kayo? Magsitigil nga kayo. Ngayon, eto may usapin patungkol doon. Saan? Yung SOSE. Bakit si Senador Marcoleta lang? Nabalita din si si brother Paul II.
At saka si Bongit ata pinag-uusapan dito eh. Alamin natin yan. Kasi, bakit, sila lang. Dapat kayo rin. who's now Ayan, oh. special assistant to the president, donated 247.3 million pesos sa Makinig kampanya kayo, ni BBM. Mel Robles, who was eventually appointed general manager of PCSO, donated 30 million pesos. Kung sa mga contractors lang, Mr. Rodolfo Hilot Jr. of Rudil Construction and Enterprises Incorporated donated 20 million pesos sa presidential campaign ni BBM and bagged 3.22 billion pesos worth of flood control projects and close to 10.78 billion pesos for a total of 227 projects for the same period of 2022 to 2025. Mr. Jonathan Kirante of Kirante Construction donated 1 million pesos to BBM's presidential campaign. Between 2022 and 2025, his company bagged 76 flood control projects worth Grabe, no? 6.77 billion pesos and Malinaw kung sino yung mga nag-donate sa campaign fund. Kaya naman pala nagpapakasasa ito. Si Lagdameo. Sabi rito sa video nagbigay ng ilang milyon. overall total of 185 projects worth 12.58 billion pesos. Jonathan is the nephew of Mr. Alan Kirante of QM Builders na kasama sa top 5 flood control contractors. For comparison, ang 888 na nasa top 15 list ni BBM may total flood control projects worth 6.38 billion pesos between 2022 to 2025 and a total of 9.67 billion pesos para sa lahat ng mga kontrata nila. Mas malaki pa ang nakuha ng Kirante Construction kaysa sa 888 pero wala sa top 15. And that, of course, is Booking meron pa dito. Maraming video lumalabas. Ano yung patungkol dito? Kita mo, alam nyo na Bakit si Senador Marcoleta lang ang binabatikos ng Milik-Milik Chair? Meron din palang baho ito patungkol sa funding ng eleksyon o pinondohan ng campaign. Bakit ganun? Dapat imbestigahan mo rin, Chairman. Milik-Milik. Oo, yung amo mo. Gawan mo rin ang kwento. Na ito, may balita na dito. Ano pa itong isa na ito? Alamin natin. Pasok. Kabayan Black. Ayan. Total, kayo ang pinakamaingay na nagpupush for an anti-dynasty law. Tapos, may genuine party list group and nominee bill pa kayo. Magsalita nga kayo against this. Well, may reliable insider na bumulong sa akin months ago bago pa yung mga flood control issue na yan na inaalagaan daw kayo ni Martin Romualdez. Is this true? Well, back then, of course, I said, no way. Grabe, no? Grabe sila. Ito palang Makabayan Black o Bayan-Bayan ay inaalagaan ni Balulong. Booking! Nagka-bookingan na mga kasama. Oo. Ilang milyon kaya ang usapan dito? Bakit ganun? Talagang BP Sara lang talaga ang kanilang pinagtatarget. Diba? Wala silang ibang binibira Pero ang issue ay nandun sa mali-mali tampera at flood control. Pero ang file ng case o impeachment kay BP Sara. You have not been as vocal against him as you have consistently been with other people in Ay, nawala. I don't know, you're proving me wrong. And it's not looking good on you. Ay, nawala. Sa Ano ba yan? bagay, why would you question Wait this? lang Kayo nga, Ano ba na-accommodate naman din dito? ng same bulok system in Wait. Nawawala siya. Ano kayo nangyayari? So, ano ba nangyari? Tuloy natin tuloy. COMELEC, kaya buhay pa kayo dyan sa Kongreso kahit naghihingalo na. Taon na! Sitting on the desk of COMELEC ay ang petition
ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC through the Solicitor General na kanselahin ang mga partido under the Makabayan Bloc, particularly ang Kabataan at Gabriela because of grave violations like links to terrorists and accepting foreign funding. Ito pa nga ang problema eh. Ito pala si Umbrella. Yan yung pinalit kay Duterte Youth Party List. Na ang Duterte Youth Party List ay nanalo ng 2 milyon na boto mahigit. Pero ginawa nila ng kwento itong si Milik Chair at hindi pinaupo. Ito nga Umbrella ang pinasak nila. Meron naman palang petition. Bakit ayaw katigan? Ayaw i-implement na. Malinaw sa Party List System Act ang mga grounds for cancellation of registration. Sabi sa Section 6, when it advocates for violence or unlawful means to seek its goal, and when it is receiving support from any foreign government, foreign political party, foundation, or organization. Rule 32, Section 8 of COMELEC's Rules of Procedure lists the grounds for canceling the registration of any political party, coalition, or organization. Subsection D says, when the said political party, coalition of parties, or organization has become a religious sect, or denomination, is pursuing its goals through violence or other unlawful means, is refusing to adhere to or uphold the Constitution of the Philippines, or is receiving support from any foreign government. Yun naman pala. Kaya tigil-tigilan nyo na yan. Wala kayo dapat kampihan. Magtrabaho na lang kayo kung gusto nyo magtrabaho. Pero yung kakampi kayo sa isang partido at sisiraan nyo lang si BP Sara, ay wag. Hindi kayo aabante dyan. Maniwala kayo sa akin. Ang pangit ng ginagawa nyo, akala nyo makaka-forma kayo sa mga Duterte. Eto nga pala, Christmas. Meron ng Christmas tree. Merry Christmas in advance, Umano'y bagman ni BP Sara Duterte may hawak na ebidensya. Totoo ba? Ano ebidensya? Puro kasinungalingan nga eh. Diba? Puro kayo kasinungalingan na merong hawak na ebidensya. Kitang-kita naman doon na merong record na convicted. Na may kasong ganito. May nasa oblo ng ganung. Tsaka hindi siya part ng PSG. Hindi siya part ng security ni BP Sara. Security guard ang trabaho ng mama. Paano magiging PSG? Military ang PSG. Diba? Kaya tigil-tigilan nyo na sa mga kwento nyong kutsero, lalong-lalo na yung amo nilang mga bayan-bayan na binabaya. Ayon sa video may nagpopondo sa mga bayan-bayan na walang iba kundi si Balulong. Ayun, sabi sa video. Diba? Anong isipin nyo? Di ayun na naman sila, atake na naman. Magkano naman kaya? Mukhang binabawasan yung pera ng ng maleta. Ubusin nyo lang. Oo, kahit ubusin nyo yan, sabi ko nga sa inyo, universe na ho ang magsasalita patungkol kay BP Sara. Babae ang susunod na presidente, walang sinong lalaki o walang makakatalo kay BP Sara. May hawak daw ng mga ebidensya ang umano'y bagman ni Vice President Sara Duterte para patunayan ang mga alegasyon niya tungkol sa bise. Ayon yan kay ML Party List Representative Laila de Lima. Nalito po ang report ni JC Cosico. Makailan lang, lumutang ang sworn affidavit ng umano'y bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Mabibigat ng kanyang alegasyon laban sa bise. Gaya ng kandidatura raw ni VP Sara noong 2022 national elections na pinondohan umano ng pogo operators at drug dealers. Nakakulong ngayon sa BJMP sa Taguig si Madriaga dahil sa kasong kidnapping. At nitong December 8, nakausap daw ni Madriaga sa kulungan si mamamayang Liberal Party List Congressman Laila de Lima. Ayon kay de Lima, sinabi ni Madriaga na mayroon nakausap. Bakit nyo pinupuntahan doon? Ano yung purpose nyo? Nananahimik ang tao doon tapos gagawin yung state witness.
Para saan? Gawang kwento. Tagpi-tagping istorya. Oo, na kahit hindi magkatugma-tugma ang script, sige lang. Booking na ho kayo, hindi kayo kakatigan ng Supreme Court. At saka yung impeachment na yan, oo, so sasabihin na naman yan, archive na lang. O kaya basura na. Para magtandaan lang kayo kasi 2026 na ho. Ilang days na lang. So, 16 days, January na, 2026. So, 2 years to go, doon na ho ang simula ng bakbakan. Siraan dito, siraan doon. Kaya ho, yung mga troll, marami ho nagpapakalat ngayon ng mga fake information na, yun nga, na kinukonekta doon sa mga troll farm, ni Ngagba. So, kita nyo, yung 50 million na nasa vault, nawala. Di umano, kung totoo man, umano. Diba? Nawala. Ano nangyari? Pinakain doon sa mga troll. Busog ang mga troll. Tuloy. Siyang mga ebidensya na magpapatunay sa kanyang mga alegasyon laban sa bise. I asked him, meron ka ba na katunayan, mga ebidensya na magsusuporta dito sa mga alegasyon na may tumawag sa iyo, maski mismo nga si dating Pangulo tumatawag sa iyo, maski si VP Sara tumatawag sa iyo, itong Colonel Nolasco sabi ko sa inyo, tumatawag sa iyo. wait lang, masyado ka madaldal eh. Wait lang. Ang presidente tatawag sa ordinaryong tao? Ang VP presidente tatawag sa ordinaryong tao? Kaya nga may stop yan eh. Ano ba naman? Ma'am, kala ko ba, ano ka, abogado ka? Oo. Parang hindi ka naman naging senador eh. Ikaw ba, tatawag ka ba sa hindi mo kilalang tao? Parang pinaba mo ang sarili mo. Ganun lang intindihin, analyze mabuti. Ano ba yung pinagtagpi-tagpi at tinahin nilang istorya para pagtakpan ng issue ng flood control at yung mali-malitang pera? Yan lang ang question. Yan lang ang... ano ba question? Ano ba question sa Tagalog? Yan ang pelikula nila. Question ako na question. Hindi ko alam yung meaning na question eh. Tuloy. Ito, i-deliver mo ito, etc., etc. Ang sabi niya, meron daw siya na ebidensya. Bago nito, parang nakatanggap daw si Deli. Kinuha nila yung istorya ni Saldico at ihahalin tulad nila dito sa usapin. Ng billion daw na nilustay ni BP Sara. Ano talaga? Ano na naman yan? Committee on Public Information and Mass Media. Ano ang fake news? Sino ang nagpapakalat ng fake news? Mga troll farm. Sigurado sila ito. Maraming troll farm na nagpapakalat ngayon. Talagang minsan nga nakikita mo sila sama-sama. O pinapatawag dyan sa Moloconyong. Doon uminit, baka umapoy. Lamin natin to Gawa ni Senator Marcoles yung maganda yun. Yun talaga dapat gagawin ng bawat tao. Kaya dapat mas marami pa ang katulad ni Senator Marcoleta na siya na mismo ang nagpo-fact check. Trabaho kasi yan dapat talaga ng bawat gumagamit ng social media. Hindi ko na kailang, Mr. Chair, hindi ko na kailang i-fact check ito. Alam kong mali ito eh. So tama, sorry. Tinatanong ko po kayo eh. So tama po yung So ginawa kami niyo. pa po ang gumawa ng May- paraan. Imbes na kami mag-rely sa inyo at para lang mapabilis sa meta na i-take down ito. Okay, hindi po namin kino-question kung ano po yung trabaho ng fact checker. Pero sinasabi ko po itong 4 na instances na ikinukwento ko sa umagang ito, pare-parehong peke. Itong pangalawa naman, sinasabi nila, sinabi ko raw na Noche Buena, walang kwenta. Wala po ako sinasabing ganun. Ni Noche, wala po akong sinabi. Ni Buena, wala akong sinabi. Bakit po sila nagkalat ng ganito? Hindi po importante sa inyo to. Pangatlo po, ayan po, binaabutan po ako di umano ni dating Pangulong Duterte ng Red Horse. Alam naman po ninyong peke ito eh. Hindi rin po inyo pinakcheck ito. Kami na naman po ang gagawa ng paraan ito. Pangapat po, ito nga. Nabigla raw po ako, natanggal na pala ako sa Senado, hindi ko pa alam. Madam Fact Checker, lahat po ng ito hindi totoo eh.
So ito pong dalawang natitira, kami na naman po ang gagawa ng paraan para lang ma-take down ito. Yung pong dalawa kasi na-take down na namin. Pero kami lang po ang gumawa. Hindi po ba kawawa naman kami? Sige po, Miss Ellen. Opo. Yung ginawa nyo. So, Hindi ko po sinasabi sa inyo, Mr. Chair, kung tama ang ginawa ko o hindi. Kinukwento ko po sapagkat kailangan po namin gawin para hindi ma-mislead ang tao. Kaya lang nagpapatulong po kami sa inyo na sana kahit wala kaming gawin, merong mga opisina gagawa ng mga ganito para sa ating lahat. Para sa kapakanan ng buong mamamayang Pilipinas. Ito po yung problema eh. Miss Gemma Mendoza. Opo. Hello. Mr. Chair, thank you for acknowledging us. First of all, salamat po sa mabuting senator tungkol na pinakita niya yung mga examples na yan ng potential na ng fake news tungkol sa kanya, ng disinformation tungkol sa kanya. Siguro po i-explain lang po natin yung proseso. Tulad po ng sinabi ng colleague ko from Vera Files, napakadami po talaga nung volume nung mga nakikita, yung mga kinakalat sa social media. Hindi po namin yung lahat nakikita. And ang isang paraan para tinitingnan namin paano mas marami kaming makita ay humihingi kami ng contributions mula sa publiko. So, pag may in-email po sa amin either through desk@rappler.com or through factcheck@rappler.com, yun po ay tinitingnan ng aming mga fact checker. Ngayon, may sinabi po kanina ang butihing senador na bakit labeling lang ang nagagawa namin. Ito po ay dahil hindi po talaga namin, wala po kaming powers to take down. Ang nagti-take down po ay ang Meta, yung may-ari ng platform. Hindi po yung fact checkers. The only thing that we can do is to rate the content, yung link po doon sa sa social media platform na pag-aari lang ng Meta. Wala po kaming kinalaman sa mga ibang platforms din. Mr. Chair, pwede makasingit? Senator Raffy. Opo. Yeah, first of all, I would blame Rappler and Vera Files doon sa whether or not they're doing fact-checking kasi hindi naman nila responsibility yun eh. Ang responsibility talaga dapat, sabi kanina, motor proprio, dapat isang ahensya ng ating pamahalaan na magtingin doon sa mga lumalabas sa social media na whether ito ay totoo o hindi, at kapag hindi, then agad-agad kumilos, nandiyan naman yung PNP para maka-take down. And I would suggest, last thing, Mr. Chair, siguro total meron tayong national ID system na lahat ng mga magkaroon ng accounts sa social media, whether Facebook, TikTok, YouTube, whatever that is, kailangan mag-present ng ID para isang account lang ang pwedeng i-open. Kasi nangyayari kasi, Mr. Chair, ngayon, nakakapag-open sila ng 1-2 sawak account using dummy accounts. And these are the people na nag-umpisa ng mga fake news. Malakas ang loob nila dahil fake yung mga accounts nila. So why don't we come up with a law? Isasama siguro natin, Mr. Chair, dun sa batas na pinapasa mo, each and every person na gustong magkaroon ng account sa social media must register. They have to have the ID. Meron tayong national ID system, so hindi pwede sabihin anti-fraud to. At kapag once na na-register ka sa Facebook, sa pangalan mong yun, hindi ka na pwedeng dumoble pa kasi naka-flag ka na doon. Thank you, Mr. Chair. Opo, tama po, maganda po yan. Nandito po yan sa ating troll farm, anti-troll farm. Napaganda po ng mungkahi po ninyo, Senator Raffy. Meron pong hindi naasagot kanina. Opo, maganda po yung tanong ni Senator Marcoleta. Wala po ba kayo talagang kinikilingan sa politika sa atin pong fact checkers? Una po kayo, opo. Ma'am Ellen. Opo. I mean, as a journalist, no? Kahit na, kasi marami kasing klaseng journalist, no? Dapat kasi non-partisan. Di ba? Wala kaming kinikilingan politika. Dapat ganun talaga. Ang pwede mo sigurong masabing bias kami sa katotohanan. Ha? Sa facts yun ng So, kung saan kami dalhin ng ng impormasyon, doon ang punta namin. Gusto ko lang kasi tapusin yung criteria. Ma'am, sana totoo ha. Nabayas kayo sa katotohanan ha. Kasi alam niyo naman ng mga stream, ha? If the price is, ay kayo na magdugtong. Ganon ang kilos, ganon ang takbo. Kaya mas maganda malinaw, magkakaroon nga yung panukala na ito, masulit at maipa-implement
para yung mga gumagawa ng multiple account ma-fact check, 'di ba? Oo, malaman nila. Pero kung doon sa sinasabi na birada kay BP Sara, gumagawa sila na andyan lang sila. Napakarami nilang ginagamit na gadget, napakarami nilang ginagamit na pati influensya nila, resources nila ginagamit nila para lang sirain ang pangalan Duterte. Pero kung umabot ka sa video natin ito, hanggang sa muli, paki-like and share at andyan lang ho yung join button, mag-join kayo sa community natin at andyan lang ho yung subscribe button, andyan yung notification bell, i-bell all nyo para meron kayong natatanggap na notification araw-araw. Hanggang sa muli, like and share, bye-bye!